Chairman George Garcia ng Commission on Elections kasama na natin. Chairman, good morning. Magandang umaga po sa Angel, sa mga kababayan natin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, kumusta na ho ang ating preparation para sa BARM? Ayan, nandun pa rin po tayo sa ating, pinaghahandaan at September 14, BARM election, kauna-unahan sa ating kasaysayan. Sir Angel, sa kasalukuyan, napaka-peaceful pa rin po ang mga kaganapan dyan po sa Bangsamoro at nakakatuwa naman dahil po yung mga kandidato ay nag-behave naman so far doon sa dapat nila ikikilos na tama at kahit paano wala po kahit na isang untoward incident na nangyayari doon na masasabi po natin na election related. Sa part naman po ni Comelec, tayo po ngayon, Sir Angel, papunta po tayo ngayon sa aming Binyan Warehouse sapagkat meron kaming tinatawag na hardware acceptance test. Sinusubukan po yung mga makina na gagamitin natin sa darating na halalan. At ngayong araw na ito, kami din po yung mag-iimprenta ng tinatawag na test ballots para po magamit namin sa pagsusubok ng mga makina na gagamitin sa darating na halalan. Wow. So at least, di ba, taliwas doon sa mga naging pananaw na pagka nagsagawa ng first election sa BARM, magiging masalimuot, magiging magulo. So ibang-iba yung nangyayari. Ibang-iba yung nangyayari. Tama po kayo, Sir Angel. Na mali po yung mga prediction. Siguro ang kadahilanan din ay dahil nga sa wala namang eleksyon, pang gobernador, pang vice-gobernador, yung mga municipal mayors, hindi po sila kasama. Sila ay kasama sa 2028 national and local elections. So ito ay limitado lamang sa 32 na parliamentary district ng Bangsamoro at doon sa 40 naman na paglalaban-labanan ng 16 na political parties na amin pong na-accredit para sa regional political parties. At siyempre, yun naman pong 8 para po sa mga sectoral organizations. Hindi, pero clanish ho. Alam natin, clan ang mga naglalaban-laban dyan eh. Pero dahil sa provision na, di ba, dahil sa provision ng anti-dynasty, naiwasan yung paglalaban-laban ng mga clan. Yun po yung isa sa siguro magandang epekto rin po ng provision ng anti-political dynasty sapagkat wala na magkakamag-anak within the same party. At the same time, iniwasan din kasi yung magkakamag-anak kahit sa magkakaibang partido. Dahil nga may posibilidad na baka i-apply ni Comelec na yung political dynasty ay bawal din kahit na ito ay magkakaiba na political parties. And sana ho, itong karanasang ito ngayon dyan sa BARM ay mag-reflect din sa darating na eleksyon, nationally. Dahil pa, di ba, kung kayang gawin na sa BARM, bakit hindi? O na national level, Chairman? Kaya po kailangan talaga, Sir Angel, ng pagbabago ng ating mga batas kung paano binago ng Bangsamoro yung mga batas nila upang kahit paano ito ay maging refleksyon ng kanilang adhikain para sa kanila pong rehiyon. So dito sa atin sa national, katulad ng lagi natin pinapanawagan, medyo mga nakatatanda na po yung mga batas natin, kinakailangan ito ay mai-adjust na rin, mai-update base sa kung anong pangangailangan natin sa kasalukuyan. Chairman, another point, ang sinasabi ho ninyo, yung mga campaign contribution, hindi na kailangang ideklara? Kailangan ideklara pero hindi na po siya criminal offense? Yan po yung sinasabi ng ating bagong batas. Yung batas na 30 years ago na rin na nag-amenda sa Omnibus Election Code ng 1985. Matatandaan po, Sir Angel, sinabi ko nun dati, base po sa ating pong Omnibus Election Code, kinakailangan magsabit ng sose, kinakailangan magkaroon ng revelasyon, sino ang mga nag-donate, sino ang mga nag-contribute na sa mga kandidato, political parties o kaya sectoral organizations. Subalit nagkaroon po ng pagbabago doon po sa 1991 na synchronized election law na nagsasabi na dapat kahit na po hindi ito maideklara yung mismong contributors, hindi na po ito kasong kriminal. Maaari pong administratibo may kailangan na 2,000 hanggang 20,000, subalit hindi na po ito kasong kriminal. Doon po yan sa mismong mga kandidato sa Angel. Subalit, yung mismo Omnibus Election Code ay nagsasabi pa rin na ang mga contributors o yung mga donors ay dapat namang mag-report pa rin. At kung hindi na po makakapag-report yung mga donors and contributors, sila ang haharap sa kasong kriminal. So, ibig sabihin sa Angel, tingnan niyo po yung senaryo. Maaaring yung dalawang grupo na yan, yung isa mag-report, yung isa hindi, kaya mahuhuli. Kaya kung tutuusin, dapat pa rin mag-report yung parehas na dalawa. Kasi yung isa magiging kriminal, yung isa naman administrative lang. Pero magagamit mo yung declaration ng isa para lang idiin yung isa naman. Ayun, so ang pwedeng habulin criminally yung contributor, yung donor.
Ay, opo yung donor, yung contributor. Pero, Sir Agent, tingnan niyo po ito, ha. Kung yung si donor o contributor ay magre-report kay COMELEC at pagkatapos yung mismong nakatanggap na kandidato, partido politikal, ay hindi nag-report, di kitang-kita yon sapagkat nag-report yung donor contributor. Ngayon, ito ngayong pong kandidato, maaaring hindi siya kasong kriminal dahil binago nga po yung batas at wala namang magawa si COMELEC tungkol dyan. Ang mangyayari, itong mismong kandidato, haharap na yun sa kasong perjury dahil hindi siya naging makatotohanan sa kanyang nireport. So, ibig sabihin, yung pagre-report ng isa, mahuhuli naman yung isa. Halimbawa naman, yung kandidato nag-report naman ng contributor o kaya donor. Pero yung donor-contributor hindi naman nag-submit kay COMELEC, siya naman ngayon ay makakapagdiin doon sa contributor o donor na hindi nag-report kay COMELEC. Okay, so perjury ang magiging pananagutan nung kumandidato na hindi nag-report. O kulang yung ni-report, pero bukod doon, administrative liability ang mga pwede niyang kaharapin. Yes po. Tama po kayo, Sir Angel. Pero criminal naman sa part ng mga donors or contributors na hindi nag-report. Anong batas po ito, Chairman? Yung po 1991 Synchronized Election Law. Yung Okay. po yung batas na pinagsabay-sabay ang halalan. Kung kaya naman, lahat ng mga halalan natin, katulad ng national local, ay pinagsabay-sabay na dahil mula po noong 1991 ay nagkaroon na po ng synchronization ng eleksyon. Doon po nakalagay yan, yung mismong amendment ng batas na hindi naman kinakailangan i-report yung pangalan ng mismong contributors. Ibig sabihin, hindi na po ito kasong election offense. Subalit ito ay at kasong administratibo. Kung kaya naman, dito sa atin sa Angel, pagka po hindi nag-report ang isang kandidato, hindi nag-submit ng SOSE ng isang beses, isang pagkakataon, ay haharap po yung mismong kandidato ng kasong administratibo. May fine lamang po yan. Subalit, kapag po hindi nag-submit yung kandidato ng dalawang magkasunod na eleksyon ng kanyang SOSE, siya naman po ay mahaharap sa kasong perpetual disqualification to hold public office. Pangalawa, bago siya ma-disqualify. Oh. Yes po, kaya po parang pag tinignan nyo, dapat talagang binabago na yung batas, Sir Angel. Nataling-tali po yung kamay ni COMELEC. Bakit? Kasi kinakailangan baguhin natin ang batas dahil siyempre yung iba, lalo't unang beses na tatakbo, ba't pa ako magpapile ng SOSE? Total naman, administrative case lang naman o liability, baka magkamali pa ako, makasuhan pa ako ng perjury. Correct. Yun po yung isang problema eh. Sa tapos sasabihin, sa pangalawa na lang magsasabit ako. Kasi pag sa pangalawang beses hindi ako nagsubmit pa rin ng SOSE, o di meron naman ako ngayong perpetual disqualification to hold public office. Ayan. Chairman, loud and clear. Maraming salamat po sa pagkakataon. Magandang umaga po. Magandang umaga po, Sir Angel. Thank you. Good luck. Good luck po sa inyong activity ngayong araw. Diyan po sa Laguna yun, ano? Diyan, sa printing Sa office Laguna po. Sa Laguna. Tama po, sa Binyang Laguna po. Salamat, Chairman. Magandang umaga po. Si Chairman George Garcia ng Commission on Elections. Magandang umaga!